Isang magandang araw mga kaibigan! Narito na naman po si Shenshen TV na magbabahagi sa inyo tungkol sa kwento ng pag-ibig. Pero kung bago ka pa lamang sa aking YouTube channel, paki-like lang po ng ating video, paki-click na rin ang subscribe button at ganon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga paparating ko pang mga uploads. Chapter 9. Napapikit si Diana nang dampian ni Max ng halik ang kanyang balikat. Humupa na ang mainit na sandali sa pagitan nila. Patagilid siyang nakahiga. Si Max ay nasa likuran niya. Ayaw niyang humarap dito dahil ngayon humupa na ang mainit na sandali at dumadagsa na ang mga isipin. Wala siyang pinagsisisihan sa nangyari. Ginusto niya yon. And she would treasure that for the rest of her life. Kaya lang, may agam-agam na namumuo sa kanyang dibdib. May pagdududang pilit na gumigitaw sa kanyang isip. Max said he loved her. Hindi niya yon pinagdududahan. Ang totoo ay sarili niya, ang kanyang pinagdududahan. Hinaplos ni Max ang kanyang balikat at muling dinampian ng halik. Remember the first time we met? Well, tinamaan na agad ako sa'yo ng araw na yon. Napaharap siya sa binata. Anong sinasabi mo, Max? You can be serious. Umiiyak ako noon. Namamanghani ang reaksyon. Ibig bang ipakahulugan ni Max na sa simula pa lamang ay may nararamdaman na siya? Ngumiti ang binata, and her heart somersaulted in response to the charming smile of his. Hinawi ni Max ang hibla ng mga buhok na tumatabing sa kanyang mukha. Despite the tears, you still took my breath away. See? Partida pa yon. Umiiyak ka pa noon pero ang lakas ng tama ko sa'yo. Asintado si Cupido. Hindi nagbintis ang pana niya. Tumama yon sa sentro ng puso ko at nanuot hanggang sa kaibuturan. So now, will you please marry me and be my wife? What? Kip-kip na bedsheet na nagpabangon kay Diana. Biglang nanuyo ang kanyang lalamunan. Bakit parang gulat na gulat ka na naman? Alanganin ang ngiting nakapaskil sa mga labi ng binata. Marahil ay dahil sa pag-aalinlangang nakikita sa kanya. Mahal kita at intensyon ko na pakasalan ka. Didn't I tell you that something is missing in my life? Ikaw yun. Nagiinit ang kanyang mga mata. She felt like crying. Aalis ka na bukas, hindi ba? Yun ba ang dahilan ng pananahimik mo? Ha? Well, hear me out, sweetheart. No, hindi ako aalis. Sadyang wala na akong balak umalis, Diana. Noon, masiguro ko sa sarili ko na mahal kita, eh nagpasya na akong hindi na aalis. I'll be long decided that I'll pursue you no matter what. Ipapakita ko sa iyo kung gaano kita kamahal. No, please, no, sabi ni Diana na nagpawala na ng ngiti ni Max. Anong ibig mong sabihin? Nananadya ang tanong ng binata, bumaba mula sa kama. Sa sulok ng mga mata ni Diana, ay nakita niyang hinagilap ni Max ang mga kasuotan nito at isinuot yon. Kapag kakunwan ay naupo sa tabi niya. Hindi ka magpapakasal sa akin? Paalisin mo pa rin ako bukas. May pagdaramdam sa tinig ng binata. Kinagat niya ang kanyang lower lip. Mahal niya si Max. At hindi mapapantayan ang sayang idinudulot ng pag-aalok nito ng kasal. Higit sa lahat, sa pagsasabing mahal siya. Pero hindi niya maiwasang matakot sa idea na baka ginagawa lamang na rebound si Max. Baka pinaniniwala lang ang sarili
na nakamove on na siya at ipinagkamali lamang ang kanyang atraksyon rito sa pagmamahal. Isa pa, kailan lang ba sila nagkakilala? Lampas 1 buwan pa lang. Posible ba talaga na makaramdam siya ng pagmamahal kay Max sa loob na napakaikling panahon? Samantalang kay Carlos ay matagal ng panahon ang kanyang ginugol. Lumipas pa ang 2 taon na hindi niya nakalimutan ang dating nobyo. Pagkatapos, heto, darating si Max at bibigyan ng panibagong kulay ang kanyang buhay ng ganun na lamang kabilis. Can somebody tell her that it was really a possible? Oh God, but she was feeling afraid and insecure. Ayaw niyang masaktan si Max. He did not deserve that. Tumulo ang kanyang mga luha na mabilis niyang pinahid. Maya-maya ay pumihit siya at hinarap si Max. Hindi niya mabasa kung ano ang iniisip ng binata dahil nakayuko ito. Huminga siya ng malalim bago hinawakan ang kamay nito. Parang tinusok ng ice pick ang kanyang puso nang maramdaman ang panginginig ng kamay nito. Ibinalik mo ang ngiti ko. Max, ibinalik mo ang sigla ko. Nagkakulay uli ang mundo ko dahil sa iyo. Hindi ko itatanggi na may nararamdaman ako para sa iyo. I know you can feel it too. Oh, hindi naman tayo aabot sa ganito kung wala, hindi ba? Pero kailangan kong masiguro sa nararamdaman ko, Max. Gusto kong ibigay sa iyo ng buong-buo ang puso ko. Kaya sana bigyan mo muna ako ng sapat na panahon. Tumuloy ka bukas, Max. Please, tumuloy ka. May kinalaman ba si Carlos dito? Nakabakas ang sakit sa mga mata ng binata. It was more of emotional pain. Pakiramdam ni Diana ay dobling sakit ang nararamdaman niya. Maybe she really loved him. Kailangan niya makasiguro. Magsisinungaling ako sa iyo kapag sinabi ko na walang kinalaman dito si Carlos. I don't want to live based on a hunch. Gusto kong makasiguro sa nararamdaman ko. Kailangan ko ng panahon. Unawain mo ko, Max. Bigla kang dumating sa buhay ko. You are almost too good to be true. You are the complete vision of a modern Prince Charming. You made me laugh. You made me live in my life again. So, you see, dahil napaka-perpekto mo, natatakot ako na baka ang nararamdaman ko para sa iyo ay nasa isip ko lang. Wala sa puso ko. Baka ilusyon ko lang to, Max. Hindi kita maintindihan, Diana. Sinasaktan mo ko. Lumuhod ang binata sa harap niya. He cupped her face. Hindi niya matagalan ang paghihirap na nasa mga mata ni Max. Mahigpit na hinawakan nito ang kanyang kamay. Gusto mo ng panahon? Ibibigay ko yun sa'yo. Pero huwag mo naman akong paalisin. Huwag mo kong itaboy, Diana. Halos nagmamakaawa na nitong sabi. Akala ko pagsusundalo ang buhay ko na wala nang mais importante pa rito. Pero nagkamali ako. Nakilala kita at binago mo ang paniniwala ko. I love you. Hindi siya makasagot. She just bit her lips. Pakiramdam niya, oras na ibuka niya ang bibig, ay hagulhol na ang magiging kasunod niyon. Max loved her. Hindi niya yon pinagdududahan. Max! Humahagulhol na sambit ni Diana. Bago yumakap dito, maya-maya ay humiwalay na rin siya. Hindi na niya pinahid ang kanyang mga luha. Ikinulong niya sa mga kamay ang mukha ng binata, habang nakahawak ito sa kanyang braso. Hinaplos niya ang mukha ni Max.
Pinahid ang mga luhang naglalanda sa magkabilang pisngi. She even kissed his forehead. Hindi kita itinataboy. No. Gusto ko lang ng sapat na panahon para makasiguro sa nararamdaman ko. Max, you be witness how miserable I've been. Sa loob lamang ng maikling panahon, nagawa mong alisin ang pait at sa puso ko. Pinatibok mo uli yun. Hindi magiging patas sa'yo. Kung sinabi ko na, hindi ba? Kung kailangan mo ng panahon, ibibigay ko sa'yo. Hindi mo ba magagawang makasiguro sa nararamdaman ko? O sa nararamdaman mo? Kung narito lang ako, you were so concerned about time. Kailangan pa ba natin na maging mahalaga ang oras sa pagmamahal? Wala ka bang naririnig na kaso ng love at first sight? Hindi mahalaga kung ganon katagal tayo nagkakilala, kahit 2 taon pa yan. Diana, it's all about love. Puso mo ang magsasabi. At ang hindi haba o oras ng panahon, that one of the reason they say that love is mysterious. Max, iba ang kaso ko. Matagal kong minahal si Carlos. Matagal kong dinamdam ang pagkabigo ko sa kanya. Tapos ito ka? Parang ipo-ipo na paiikuti ng buhay ko. Idinikit ni Diana ang noo sa noo ng binata. Patuloy na umaagos sa kanyang mga luha. Pinakikinggan ko naman ang puso ko eh. I think I love you. In fact, gusto kong palagi kang nasa tabi ko. At para sa kaalaman mo, hindi ko pinagsisisihan ang naganap sa atin. It's wonderful. Pero may bahagi ng isip ko na kumukontra. So I need time to sort things out, Max. Gusto mo talaga akong umalis? Napapikit si Diana. Be careful what you wish for. You just might get it. Mahinang sabi ng binata bago tumayo at naglakad palabas. Max! Hindi naman kita itinataboy. Napahagulhol siya, kaya natigilan si Max sa paglabas. Ayoko mawala ka sa akin. Pumuntong hininga ang binata at nilapitan siya. He wiped away her tears. Masuyong niyakap siya. Yumakap din siya rito ng mahigpit. Kaunting panahon lang, Max, please. Will you take care of yourself while I'm away? Mahinang tanong nito. Oh, Max. Ginawa mo lang ang tama, hindi ba? Nahihirapang sabi ni Diana sa sarili. Pilit niyang inuulinigan ang tunog ng pag-alis ng motorsiklo ni Max. Kahit pa nga, baka mamayang hapon pa naman ito luluwas ng Maynila. Hindi mo naman siya tuluyang pinakawalan. At hindi ka rin naman basta-basta binibitawan ni Max. You need to do this. You have to be sure. Really sure. Kailangan mong isara ang kabanata ng kahapon para magawa mong buksan ang panibagong kabanata ng buhay mo. Really, Diana? Hindi ka pa rin sigurado sa nararamdaman mo para kay Max? Kung ganun, bakit parang namatayan ka kung makapagdalamhati diyan? Sabi naman ng kabilang bahagi ng kanyang isip. Napapitlag pa si Diana nang makarinig ng mga katok sa pinto. Max! Mabilis siyang tumayo mula sa pagkakayukyuk sa couch. Isinabay ang pagpapahid ng luha sa malalaking hakbang patungo sa pintuan. Max! Napasinghap si Diana sa lalaking tumambad sa kanyang paningin. Ilang ulit na nagpakurap-kurap para makasiguro na hindi niya dinadaya lamang ng kanyang paningin. Diana! Carlos? Halos hindi lumabas sa kanyang lalamunan ang tinig. Kailangan niyang harapin ang ilang kabanata ng nakaraan para makasiguro siya sa tunay na nararamdaman kay Max.
Now, here it was. Nasa harap na niya ang kabanatang iyon. Diana, pwede ba tayong mag-usap? Tanong ni Carlos, na nasa mga mata ang pakikiusap. Halos 2 taon na ang lumipas mula nang mabigo si Diana. Wala silang formal closure ni Carlos dahil natatakot siya na baka kapag nakipagkita sa dating nobyo ay hindi niya mapigilan ang sarili. Baka manaig ang sobrang pagmamahal niya kay Carlos at hindi magawa ang tama. Lalo pa at palaging sinasabi nito na mahal pa rin siya. So, she tried to hide from him. Ngayon ay nasa harap niya si Carlos. Bagamat kasama na sa kanyang plano na formal na makikipag-usap sa dating nobyo para tuldukan ang lahat. Hindi naman niya inaasahan na isang sorpresa ang magiging paghaharap nila. Tinimbang ni Diana ang kanyang damdamin. Naiilang ba siya? Nasasaktan? Gusto ba niyang umiwas? Si Carlos pa ba ang ibinubulong ng kanyang puso? Nasa na ang pagmamahal na nagpalukso sa kanyang puso? But it felt as if she was just facing an old friend. Bumubulong pa rin ang kanyang puso. Pumipiksi pa. Pero para na sa ibang lalaki. Max! 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 Oh, thanks God. Wala na talaga si Carlos sa puso ko. Sa sobrang galak, ay malakas na napahagulhol si Diana sabay yakap kay Carlos. Malaya na siya sa sakit ng kahapon. Pwede na siyang lumigaya sa hinaharap na hindi nililingon ang nakaraan. Be, ang tinig ni Carlos. Bumitaw siya rito. Carlos, please, tumigil ka. Huwag mo na akong tawagin ng ganyan. Hindi na nararapat. I'm sorry. Yumuko ito nang muling magtaas ang ulo at hindi nakaligtas sa kanya ang pangingilid ng mga luha. Carlos took another step closer. Hindi siya nakahuma nang pahirin nito ang kanyang mga luha. Hindi na nararapat. Hindi lang dahil may pamilya na ako, kundi dahil may iba na ring nagmamay-ari ng puso ko. Sumigok si Carlos. I can see it in your eyes. Kasabay na pagtango ay ang tuluyang pagtulo ng mga luha ni Diana. May lalaking dumating sa buhay ko. His name is Max. Tinuruan niya ako ng umiti uli. Humalakhak uli. Binigyan niya ako ng dahilan para gumising sa umaga na nangangarap at matulog sa gabi na nangangarap pa rin. Lumunok siya. Hindi mapigilan na maging emotional nang pumasok sa isip ang mga nagawa ni Max para muling ibalik ang kanyang sigla. Ipinakita niya sa akin na hindi naman malungkot ang paglubog ng araw. Na kailangang lumubog ang araw dahil bukas ay sisikat uli ito at magbibigay ng panibagong pag-asa. Tinuruan niya ako ng maraming bagay na muling magmahal. Sumisigok siya sa pagkukwento. Basa man ang luha ng muka, alam niyang hindi maikakaila na masaya siya. Nakangiti ang kanyang mga labi at may buhay ang mga mata. Magiging masaya ka na. Para sa akin, hindi ba? Carlos sob. Siyempre, masaya na ako na nagmamahal ka uli, Diana. Hindi na ako mag-aalala sa'yo. I love you so much. Yon ang tanging dasal ko, na sana ay lumigaya ka. Sana ay magmahal ka uli. Pero ngayon nangyari na. It hurt. Tumingala ito na tila pinipigil na huwag maglanda sa mga luha. Carlos, huwag mo kong alalahanin. I'll be all right. Diana had been miserable. Ngayon ay nakikita niya kay Carlos kung ano ang kanyang pinagdadaanan. Yumakap siya sa dating nobyo at umahagulhol sa dibdib nito.
Alam niya na hindi magiging madali para dito. Lalo siyang napahagulhol nang yakapin siya ni Carlos ng mas mahigpit. Bumitiw din naman agad siya nang maalala kung nasaan sila. Goodness, naroon pa pala sila sa pintuan. Halika, pumasok ka muna. Nag-iwas ang paningin si Max sa eksenang yon sa harap ng bahay ni Diana. Mula sa punong kinatatayuan ay kitang-kita niya kung paano yumakap si Diana sa lalaking kahit hindi pa nakikilala ay alam niyang ang dating nobyo yon. Si Carlos, ang dating nobyo ng dalaga, at nakadama siya ng hindi masukat na paninibugho. Hindi siya makapaniwala sa sakit na nadarama. Natamaan na si Max ng bala sa mga misyon, nasugatan sa pakikipagbuno. Halos mabasagan na ng eardrum sa kabilang bomba at kung ano-ano pa. Subalit, hindi maikukumpara sa mga nabanggit na sakit na pumipila sa kanyang pagkatao ng mga sandaling iyon. Pwede ba niyang idahilan na mahal niya si Diana para makaeksena siya sa tagpong yon? Pwede ba siyang sumugod at basagin ang mukha ng tarantadong lalaki na nanakit sa dalaga? Damn it! Ganun pala ang pakiramdam ng masaktan dahil sa pag-ibig at pinagdadaanan yon ni Diana kay Carlos. Well, she was one hell of a girl para makayanan ng sakit. Diana loved her ex-boyfriend. Nararamdaman yun ni Max, kaya hindi niya maintindihan kung bakit kailangan pa niyang umalis. Bagsak ang mga balikat na tumalikod si Max at nilisan ang lugar. Maybe she really needed some time. Ibibigay niya yun kay Diana. Pero hindi niya to susukuan sa tamang panahon. Ipaglalaban niya ang kanyang pag-ibig sa dalaga at sisiguruhin na magkakaroon ng katuparan. Ang sabi nga nila, absence make the heart grow fonder. For now, he had to go home and pack his things. Max, please, don't go yet. We need to talk. Mahal kita. Iyon ang voice message na ipinadala ni Diana sa binata. Tinatawagan niya si Max pero hindi nito yon sinasagot. Kaya napilitan siyang mag-iwan na lamang ng voice message. She was anticipating his response. Napag-isip-isip kasi niya na parang absurd ang kanyang naging pasya na paalisin si Max para lang makasiguro sa kanyang nararamdaman. Because surely, she was going to miss him to death. What the hell was I thinking that time? Kung pwede nga lang na ipagtabuyan niya si Carlos para mapuntahan si Max sa bahay nito at makausap. Tingin naman niya ay hindi pa umaalis ang binata. Remember, isa sa mga tauhan ko sa farm, may dinalaw siyang isang kamag-anak na taga rito. Nagkataong nakita ka niya kahapon. So here I am. Sagot ni Carlos sa tanong kung paano nito natunton si Diana. Tumango-tango si Diana. Kung hindi mo ako natunton, plano ko rin namang makipagkita sa iyo eh. Para tuldo ka ng kahapon. Malungkot na sambot ni Carlos. Tumikim siya. May isa pang tanong na gusto niyang bigyan ng kasagutan. May isang bagay na gumugulo sa akin. Palagi kong iwinawaksi sa isipan ko ang bagay na to, Carlos. Pero ngayon, ay gusto kong makakuha ng kasagutan. I was wondering kung she once again clear her throat. Kung talagang mahal mo ko, bakit nagawa mong pagtaksilan ako? Palagi kong kinukumbinsi ang sarili ko na lasing ka lamang kaya nangyari yon. Nawala ka sa matinong pag-iisip. Pero sapat na nga ba ang rason na yon? Hindi ba naging matibay na sandalan ng pagmamahal mo sa akin para mapaglabanan mo ang tukso? At kung hindi nabuntis si Gia, magiging matapat ka ba? Aaminin mo ba sa akin na nagkasala ka sa relasyon natin? Carlos' face turned ashen. Hindi maikakaila ang kahihiyang gumuhit sa mukha nito. Hindi mo na panindigan ang pagmamahal natin na sinasabi mo, Carlos. Hindi ka makamove on.
Dahil nagigilty ka, hindi ba? Nakukonsensya ka. She was not bitter anymore. Hindi rin siya nanunumbat. Gusto lamang niya ng kasagutan. Napayuko ang dating kasintahan. Pagkatapos ay bumuntong hininga. Si Gia, she's obsessed with me. Hindi lamang ako basta lasing noon, Diana. Nung makasal na kami ni Gia, saka ko nadiskubre na pinlano niya ang nangyari. Ever heard of date, rape, drug? Mula sa pagkakaupo, ay napaunat si Diana. She could barely absorb what she just heard. Nabigla siya sa narinig. Ibig mong sabihin, nakainom ka ng gamot na yon? Oh my God! At capable si Gia na gumawa ng ganong bagay. Bakit hindi mo sinabi sa akin? I don't know. Siguro dahil alam kong hindi na maitatama pa ang nangyari. Isa pa dumating si Claudette, ang anak namin. Sa kanya ko na lamang ibinusang lahat ng oras ko. Malalim na hininga ang pinakawala ni Carlos. Plano kong makipaghiwalay kay Gia. Ano? My life is living hell with her. Hindi ko siya matagalan. She has many issues. Pero ngayon, ewan ko, sumasagi sa isip ko na bigyan pa ng chance ang pagsasama namin. Isa pa, aminado naman ako na ipinagwalang bahala ko rin siya. I've been taking her for granted and oftentimes, I deliberately hurt her para makaganti sa ginawa niya. Maybe I should give my marriage a second chance. Baka sakaling mag-work out. Bigyan mo siya ng chance, Carlos. Bigyan mo ng chance ang sarili mo. Kalimutan mo ko. Tumango ito. Then, he lightly kissed her cheeks. Ngumiti ang binata, subalit namumula na naman ang mga mata na napupuno ng luha. Marahil ay sadyang hindi tayo ang para sa isa't isa, Diana. Garalgal nito. Nasabi kaya napaiyak uli siya. Si Max, sana ay mahalin ka niya ng higit pa sa pagmamahal ko sa'yo. Sana ay palagi ka niyang pinasasaya, pinangingiti. He will. She hugged him. Gumanti naman ang yakap si Carlos. At dito na po nagtatapos ang chapter 9 ng aking kwento. Muli po, maraming salamat po and God bless all.